ba'y handang salubungin siya? Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humanda salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan ng mga kaibigan tiyak. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humantag salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya. Gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan ng mga kaibigan tiyak. Doon sa Ama ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na
higit isa. Amen. Purihin ang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Muli, ito ang pagkapahayag ng salita ng Diyos ng gawain ng El Cail Christian Fellowship sa ating huling kapanahunan. Tayo ay pinagkalooban ng Diyos ayon sa kanyang biyaya na tayo ay patuloy na makapagpahayag ng kanyang salita. Lalo na kung ang paksa natin ay tungkol sa pananampalataya. Katulad nga ng sabi ng awit, malapit na ang panahon na ang tinutukoy ay ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Tayo ay saglit na manalangin. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito na iyong ginawa upang kami ay magpuri at magpasalamat sa iyong banal na pangalan na tunay nga na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit at lupa. Ikaw ay hindi natitinag sa iyong trono, Panginoon. At nalalaman mo po ang mga nangyayari sa mundo, Panginoon. Ikaw ay may dakilang plano pa rin para sa mga anak ng Diyos, para sa iyong mga pinili, Panginoon, sa huling panahon na to. Amin po kinikilala ang iyong banal na Espiritu na siya aming dakilang guro, kasi ang tanging may kakayanan na makapagturo sa amin ng lahat ng katotohanan na nagmumula sa iyong salita. Salamat sa iyong banal na dugo na lumilinis at lumulukob sa bawat isa sa amin. Tinataas ko po, Panginoon, ang mga nakakapanood sa gawain ito at makakapanood pa, makakapakinig ng salita ng Diyos. Bigyan mo po sila ng kapahayagan na nagmumula sa iyong trono, sa iyong salita. At salamat, Panginoon, sa mga kaluluwa na magkakaroon sila ng kaligtasan, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong ebanghelyo at ng iyong salita, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. At tayo magpapatuloy ng pagpapahayag sa ating huling kapanahunan sapagkat tunay nga na malapit na bumalik ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. At alam natin yung mga pagkakasunod-sunod na event na ating tinalakay. At ito yung tungkol sa timeline about the second coming of Christ. Yung kanyang itinilaga na programa magmula sa lumang tipan, yung kanyang agenda sang-ayon sa mga feast, yung feast in the Old Testament, ito pala ay mayroong pakahulugan sa bagong tipan. At mamaya iuugnay natin tungkol sa ating pananampalataya. Dapat umpisa pa lamang alam mo kung ano yung pinananampalatayanan mo, maging dito sa mga bagay-bagay na nakapaloob sa patungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tinutukoy nating feast ay yung Feast of the Passover, yung Feast of the Unleavened Bread, Feast of the First Fruit, Feast of the Pentecost, Feast of the Trumpet, Feast of Atonement, and Feast of the Tabernacle. Yan ay merong pakahulugan. Yan ay types and shadows na merong fulfillment in the New Testament. Kaya ko lang nababanggit ito dahil meron tayong mga nababasa na mga komentaryo magi sa social media na merong di naniniwala sa rapture. Well, masasabi ko lang diyan kaugnay sa pananampalataya. Sang-ayon sa iyong pananampalataya, mangyari yan. Kung ikaw ay hindi nananampalataya na may rapture, maiwan ka. Kung yan ang gusto mo, wala pumipigil sa'yo. Pero sa mga nananampalataya na siya ay makakasama sa rapture, kaya patuloy tayong naghahanda. Bakit naman tayo hindi maniniwala na merong rapture? Yan ay isa sa sinasagisag nitong mga feast na to. Yung Feast of the Passover ay napulfill na nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Nakatapat yan doon sa pagdiriwang sa Israel ng Feast of the Passover. Yung mismo kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay natapat sa pagdiriwang ng Feast of the Passover. At yung Feast of the Unleavened Bread, yung pagkalibing ng Panginoon, ito ay sagisag ng pagkalibing ng ating Panginoong Jesucristo na naihiwalay ang ating mga kasalanan sapagkat yan ang dahilan kung bakit namatay si Jesucristo. At yung tinatawag na Feast of the First Fruit
ay siya ang unang bunga na nabuhay na maguli sa mga patay, no? Kaya ibig sabihin ng Feast of the First Fruits ay yung naman Feast of the Pentecost na naganap din sa New Testament, yung bumuhos ng banal na Espiritu noong araw ng Pentecostes. Nang magmula ron hanggang ngayon, yung tinatawag na we are at the age of the church age, na kung saan ay naasahan ng Diyos ang iglesia, na tinawag ng Diyos na tumanggap ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang siyang magpahayag ng mga bagay-bagay na ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. At yung susunod na feast, yung ika-5, yung Feast of Trumpet, yan ay sagisag ng rapture. Yan ang sinasabi ko, kung di tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, sabi ng iba, wala raw rapture. Yan yung sagisag ng Feast of Trumpet. Yan ay napag-aralan natin. Ito'y balik-aral lamang sapagkat talaga dapat tayo ma-remind every now and then, sapagkat yan ang hinihintay ng marami na event na mangyayari anytime. At yung pagdukot, pagdagit ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ano yung pagkakaiba ng rapture doon sa Great Tribulation? Kasi yung iba, kaya sila nakukonfuse dahil meron ding trumpet doon sa Great Tribulation. Yun ay trumpet of judgment yun. Iba yung trumpet dito sa rapture na sinasagisag itong Feast of Trumpet. Yan ang next in line. Yan ang timeline of event na mangyayari. That the Feast of Trumpet symbolizes the rapture. At yung Feast of Atonement, ito naman ay sinasagisag ng 7 years of tribulation. Ito yung God's judgment. Ang sabi ng 1 Thessalonians 5:9 and Romans 5:9, we are not subject to God's wrath, because this 7 years of tribulation ay God's wrath or God's judgment. And the last feast is the Feast of the Tabernacle. Ito yung the millennium reign of Christ. Tabernacle means magpaghahari ng Panginoon. So yan ang pagkakasunod-sunod. So kaya natin ito tinatalakay, ano yung kaugnay nito sa ating pananampalataya. Malaking kaugnayan sa pananampalataya. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik ay masumpungan tayo na nasa pananampalataya. Will He find faith on the earth when He comes? Tayo ba ay matagpuan ng Panginoon na nasa pananampalataya? At dahil sa pananampalatayang ito, doon nakabatay. Kung tayo ay, yung buhay natin ay sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo ba ay naghahanda, kung tayo ba ay namumuhay ng matuwid at may kabanalan. Ngayon, itong nangyayaring ito na sa ating kapaligiran, na pati itong quarantine ay pinagkakaguluhan, nakakalito, merong GCQ, merong MGCQ, merong ECQ. Kailan ba titigil ito? Ngayon, ang magandang tingnan natin ito, yung positibong bagay na dapat makita natin, na itong kaaway na to, ang kumikilos kasi behind this pandemic, o ano mga virus na yan, they are all synonyms. Ito'y gawa ng kaaway. Nasa likod dito ay si Satanas. Sapagkat sabi ng John 10:10, ay ang kaaway na parito upang magnakaw, magwasak at pumatay. Ang kaaway lang si Satanas sa pumapatay, ginagamit niya yung mga tao na nagpapagamit sa demonyo. May mga galamay si Satanas, no? Na nagpapagamit para puksain yung mga tao, bigyan ng pagkakasakit, bawasan ang mundo. Pero sa kabila nun, ang dapat nating makita, katulad nung pangyayari sa Panginoong Jesucristo, nakakala ng kaaway sila ay nagtagumpay sapagkat napapako nila si Jesucristo. Sabi nga ng kasulatan, kung alam lang nila kung sino tong pinapako nila, no, na siya pala yung the Lord of Glory, hindi na nila pinapako si Kristo, pero nagkamali nga sila sapagkat ang kamatayan ni Kristo ang susi ng katagumpayan, ang susi ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. So sa atin din, ang tinitingnan natin dito sa pagka-quarantine natin, meron tinatawag na consecration. Yung inihiwalay natin, binubukod natin ang ating sarili mula sa mga bagay-bagay na sa salibutan. Kaya lamang tayo nagpo-post ng mga updates para updated tayo sa mga signs of the end times. Pero hindi dapat tayo naaapektuhan. Hindi dapat tayo napanghihinaan ng loob. Bagkus, sa kabaliktaran, tayo tumutupad ng kalooban ng Diyos na tayo ay kinoconsecrate natin yung sarili natin. Yan ang pagkakamali ng demonyo. Katulad ng pagkakamali na ginawa niya sa ating Panginoon Jesucristo na pinapako. Ito mga bagay na ito na nangyayari sa ating kapaligiran, na ang pakay ng kaaway ay para tayo ay mapanghinaan ng loob, ay nagkakamali siya. Sa mga anak ng Diyos na nakakaintindi ng mga nangyayari sa ating kapanahunan, sapagkat magkakaroon ng iba't ibang klase ng mga tao, no?
Ang sinasabing signs of the end times, the love of many will wax cold. There will be lawlessness. Ang tanong, tayo ba'y kabilang doon sa mga tao na manlalamig, mapanghinaan ng loob? Hindi, sapagkat tayo pinili, hinirang ng Diyos. Tayo dapat yung mga klase ng tao na mga Kristiyano na pinili ng Diyos, na kung saan tayo ay dapat na lalong lumakas at tumibay sa ating pananampalataya sa kabila ng mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya pisahan natin ang mga bagay nito patungkol sa pananampalataya. By the way, ang ating schedule na pagmemensahe ay tuwing araw ng Martes patungkol sa pananampalataya, at tuwing araw ng Biyernes pala, ito ay nabago na, instead of Thursday ay Friday, ay tungkol sa banal na Espiritu at kanyang presensya at sa mga kaloob ng banal na Espiritu. At tuwing araw ng Linggo ay siyempre yung ating gawain na tema ng ating panambahan. So patungkol sa pananampalataya, this God kind of faith, maintindihan natin ano tong uri ng pananampalataya ng katulad ng sa Diyos. The God kind of faith. Two things about the God kind of faith. Number one, a man believes with his heart. Una, ang klase ng pananampalataya ito ay nagmumula sa puso. Tayo nananampalataya, una, sa puso. A man believes with the heart first. Nakita natin yan sa mga supporting verses mamaya. Ikalawa, he believes with his words. Kung ano yung iyong pinaniniwalaan mula sa puso, ay siya yung nagiging iyong bukang bibig. No? For the abundance of the heart, the mouth speaks. Sabi din sa Proverbs 18:21, death and life is in the power of the tongue. Ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa bunga ng ating bibig. At kumakain ng bunga nito ang mga nagmamahal dito. Ibig sabihin, malalaman mo kung nasa ang level o antas na pananampalataya isang Kristiyano base sa kanya lumalabas sa kanyang bibig. Hindi mo masasabi na nagbibiro ka lang o hindi mo intensyon. Kaya sabi rin nga ng Panginoon, every idle word we will give an account to God. Lahat ng mga salita na idle. Ano yung idle? Sabi na iba, hindi nila sinasadya. Yun nga yung ibig sabihin ng idle word Yung hindi mo intensyon, hindi mo sinasadya, pero nagjo-joke ka, o kaya nagiging bukang bibig mo. Meron tayong mga expression na lumalabas sa ating bibig na hindi natin namamalayan na ito pala yung kumikilos sa ating buhay, kaya tayo nababaw sa kahirapan o sa utang. Halimbawa, expression natin, malas naman na buhay ito. Ayan, kaya ka talagang magkakamalas-malas, kasasabi mo lang. Sinabi mo Bagamat may katotohanan minsan na nangyari sa ating buhay, pero yan ay pakanan ng kaaway para mahuli ka. The moment na i-release mo yan ng salita mo, you are trapped in your own words. Meron din sinabi na ganyan sa Proverbs, that a man is caught or trapped by the mouth of his own words. Na anumang salita na lumalabas sa ating bibig, ay dahil yun ang nasa puso mo. You believe it, whether positive or negative, the same power, the same force. Kumbaga sa sasakyan, yung puwersa ng pausad, na pasulong, ay kasing lakas ng paatras, the same force, the same power. If you say negative words, if you say destructive words, if you say cursing words, iba, sabihin pa, ano ba klaseng buhay ito? Araw-araw na lang na ginawa ng Diyos, puro kamalasan. Dinamay mo pa ang Diyos. Na ang Diyos ba may gawa ng kamalasan mo? Ikaw ang may gawa dahil yan ang lumalabas sa iyong bibig. Ganyan kakapangyarihan ang mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Ay dapat tayo ay nag-iingat. Etong halimbawa, dito tayo babatay sa pakahulugan ng God kind of faith. Ang sinabi sa Mark chapter 11, verses 23 to 24. It says, truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in their heart, but believes that what they say will happen, it will be done to them. Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Para maintindihan natin itong context na to, kahango dito sa Mark 11, 23-24, ay basahin natin yung mga sinundang talata dito sa Mark chapter 11, verse 12 to 14. The next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry.
seeing in the distance a fig tree in leaf, he went to find out if it had any fruit. Yan. When he reached it, he found nothing but leaves, because it was not the season for figs. Then he said to the tree, "May no one ever eat fruit from you again." And his disciples heard him say it. Yung ibang mga nagko-komentaryo dito against this, nasabi, bakit naman ito i-curse ng Panginoon na wag nang mamunga? Talaga namang hindi pa raw panahon. Merong mga ibang mga research na with exemption sa ibang lugar at particular sa bayan ng Israel, kapag ka merong fig leaves at mayabong sa mga dahon ang fig leaves, no, pwede rin itong mamunga kahit wala ito sa panahon, although merong seasons ng pumumunga, no. Sagisag din ito na sa atin in season or out of season, kaya kinakailangan tayo ay magpahayag ng salita ng Diyos at magkaroon ng bunga. Ngayon, ayan ang picture na makita natin for those who are visual person, ano. So, merong bunga. So the Lord Jesus expected that this fig tree has fruits even out of season. So sa next verse it says, in the morning, kinaumagahan, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Diba sabi ng Panginoon sa sa verse 14, then he said to the tree, pansinin niyo he said to the tree. Pag ikaw sa panahon natin ngayon, kinausap mo yung puno, kasabihin sa'yo nasisira na ulo mo. Pero ang Panginoong Yesus, kinausap niya yung puno. Okay? So anumang bagay na salitain natin, whether living to living or non-living things, ikaw ang nagse-set up ng klase ng buhay na gusto mo na meron ka. By the words coming out of your mouth, whether it is positive or negative. Kaya pwede tayo magsalita sa ating circumstansya. Kung gusto nating mabago ang ating buhay, kung gusto nating mabago ang ating circumstansya, kung tayo nasa kahirapan, kung tayo nasa kasakitan, depende yun. Pero kung i-confess mo pa, kaya sabi ng iba, what's the use of confessing your situation? Anong saysay ng salitain mo pa yung iyong sitwasyon? Lalo mo lamang ididiin. Kung ikaw'y nahihirapan, kung ikaw ay nasa kadukhaan, kung ikaw'y puno ng utang, at yan pa yung lalabas sa bibig mo, sasabihin mo, hindi niyata ako makakabayad, hindi niyata ako aasenso. Anong saysay nung salitain mo yung sitwasyon mo? Imbis na kontrahin mo, hindi ito magic, hindi ito power of positive thinking by Norman Vincent Peale. Hindi ito ganun. Kung ang confession mo ay batay dito sa katuruan ng pananampalataya na tinuturo ng Panginoon, it will work. The confession with our mouth, that's by faith. Ang tunay na pananampalataya ay may gawa, at ang unang gawa, yung lalabas sa ating bibig. Sabi ng ibang, hirap naman yan, sasalitaan mo salita ng Diyos. Anong mahirap? Sinasalitaan mo nga yung puro kamalasan Sasabihin mo mahirap. O mamili ka, ano sasalitain mo? Kamalasan o pagpapala ng Diyos? Pagka kinumusta yung mga Kristiyano, o kumusta ka na? Eto, hirap na hirap pa rin. Huwag ka na umasa magbabago buhay mo. Kasasabi mo pa lang, hirap na hirap ka sa buhay mo. Imbis na sabihin mo kahit ano nangyayari, kumusta ka na kapatid? I'm blessed. Totoo naman, yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. We are blessed in the heavenly places. There is no such thing as poverty in the material things. We are rich in the spirit. At dito nagsisimula ang kasaganaan. Hindi mo titingnan ang kasaganaan mo doon agad sa material. Kung ikaw ay nakikristo, no? Ang sabi ng salita ng Diyos, I have been young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken. Ako'y naging bata, ngayon tumanda na, pero wala pa akong nakitang matuwid na pinabayaan ng Diyos, ni na malimos. So tayo mga tuwid, kung ahakbang natin, the steps of the good man are ordered, the steps of the righteous or good man are ordered by the Lord. Ibig sabihin, yung mga hakbang natin, yung mga sinasalita natin, dapat ay sang-ayon sa sinasabi na salita ng Diyos. Mahirap lang sa ibang mga Kristiyano, aasa ka lang sa mga bigay sa'yo, sa mga ayuda. Hindi masama yan, ikay matulungan. Pero kung ikaw meron kasabihan,
Kung nagbibigay ka ng isda, aasa lang sa'yo. Turuan mo mamingwit yung tao at siyang bahala sa buhay niya na mamingwit. Ganon din itong itinuturo sa atin. Bagamat tayo nagtutulungan, pero hindi tayo maasa sa tulong. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang tutugon sa ating pangangailangan. Maaaring ito ay parang nagiging nakaka-open sa iba. Hindi. Ito ay pagmamahal ng Diyos sa atin, tinuturo sa atin kung paano tayo makakasurvive in these last days. Lalo na itong mga nangyayari sa ating krisis sa ating huling kapanahunan. Alam niyo yung nangyayari dito? Nangyayari sa ating panahon. In these last days, yung quarantine na yan, at yung mga pagsubok sa ating pananampalataya, yung mandatory vaccine na yan, at kung ano-ano pang mga pagsubok. Hindi natin alam kung ano pang mga pagsubok na darating. This is just a drill. This is just a dress rehearsal na tunay na merong great tribulation na mangyayari. Hindi ba mahal tayo ng Diyos? Ibig sabihin, minumulat tayo ng Diyos. Yung this is awakening, this is wake up call sa mga Kristiyano na dapat makita natin kung saan tayo mag-a-adjust sa ating pananampalataya, kung paano natin babaguhin ang ating mga sinasalita. Para tayo makasama sa paghahari ng Panginoon. Ulitin ko, yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi pa ito yung 7 years of tribulation. Akala ng iba na nasa 7 years of tribulation na tayo, tapos yung rapture mangyayari pagkatapos ng 7 years of tribulation. 7 years of tribulation. Sa inyo na lang yan. Dito ako sa sinasabi ng salita ng Diyos na merong darating na 7 taong taghirap na mas higit pa kung tayo ay parang naapektuhan na, naririndi na, yung iba nabibuisit na, naiirita na sa mga kung anong mangyayari na itong mga papalit-palit na ECQ. Hindi pa yan ang talagang makikita natin na labis na taghirap na mararanasan sa 7 years of tribulation. Kung dito pa lang nagre-react tayo, naiinis ka na, bumibigay ka na, how much more sasabihin mo sa 7 years of tribulation ka, magpapaiwan ka, at doon mo kakayanin. Ngayon pa lang, hindi mo na kinakaya. Hindi tayo nakalaan sa hatol ng Diyos sa 7 years of tribulation. Kung meron man mga pagsubok sa ating panahon, ay para kayanin natin. Ito yung pagsasanay sa atin, at least, minumulat tayo ng Diyos para malaman natin kung nasaan yung ating level ng pananampalataya. At dahil diyan, doon lamang malulugod ang Diyos. Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, we cannot please God. For he who comes to God must believe first that He exists and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. What is our reward? Yung reward natin, katulad na ito, yung matanggap natin yung pagpapala kung may tatama yung klase ng ating pananampalataya. The kind of faith that God wants us to have is this God kind of faith. Ano yung nakikita natin? The God kind of faith is ikaw ay nagsasalita. Walang mangyayari sa tatahi-tahimik. Iba tatahi-tahimik pero lumalabas sa bibig ay negative. Okay? So, ang sasalitain natin ay salita ng Diyos. Because confession means you are agreeing with what the Word of God says. At least taga-amen ka. For all the promises of God, the Word of God says are yes and amen. Amen. Hallelujah. Amen ba mga kapatid? Ang mga pangako ng Diyos ay ito raw ay totoo at makapangyarihan. And the only thing that we need to do is even the least thing that you can do is just say amen. But mas maigi kung tayo mismo ay magsasalita ng salita ng Diyos. So dito, maliwanag, inihalimbawa ng Panginoon sa mismo. Ang Panginoon sa Kristo ni siya naglakad dito sa lupa. Ang klase ng uri ng pananampalataya na kanya demonstrate ay siya ay nagsasalita. Kanya kinausap ang puno. Tapos kinaumagahan, nagtaka pa yung mga alagad. Sabi dito, in the morning, as they went along, they saw the fig tree withered from the roots. Nagmula pa sa ugat, natuyot, nabulok. Verse 21, Peter remembered and said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree you cursed has withered. Yan, para sa mga visual person, kumuha tayo ng mga pictures. Kanina may mga dahon, kinaumagahan. So, ibig sabihin,
The moment Jesus released that kind of word, umandar na yon, no? Nagkaroon na ng kapangyarihan laban sa fig tree na to. Kaya sagot ng Panginoon, have faith in God. Sa margin translation ng commentaries, no, ng Bible na ito, ng verse na ito, I mean, because in Greek, ang pagkakasabi ng Panginoon sa have faith in God ay ganito, have the faith of God, or have the God kind of faith. What is God kind of faith? Yung nag-demonstrate siya. Paano yun? Nagsalita siya. Verse 23, for assuredly I say to you, whoever says. Kaya bibilangin mo yung salitang say. Kaya naka-highlight in red dito para makita natin how many times binanggit ng Panginoon yung say. For assuredly I say. Kaya ang iba pagka manalangin hindi mo maintindihan kung nagpe-pray. Biglang yumuyo ko para sumasakit ang ulo. Ayaw lang mag-pray. Wala naman sinasabi. Ang sabi ng Panginoon sa turo sa panalangin, in this manner when you pray, say. Meron kang sinasalita. Diba? For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea. Maaaring ito ay symbolism or spiritual. It can be a mountain of problem, a mountain of trial, a mountain of death, bundok ng utang, bundok ng mga pagsubok, bundok ng kasakitan at kung ano-ano pa, bundok ng kahinaan. Anong dapat gawin? Sabi dito, be removed, be cast into the sea. So kinakausap mo, inuutusan mo yung mga problema, inuutusan mo yung sakit karamdaman, inuutusan mo yung gawan ng kaaway, ng demonyo, na umalis, lumaya sa buhay mo. Inuutusan mo yung kamalasan, imbis na angkinin mo, imbis na sabihin mo, malas ka, malas ang buhay mo. Ang buhay natin wala sa kapalaran, wala sa tawag dito, wala sa swerte o malas. Yung mahilig magsalita ng swerte o malas, nagsusugal yun. Kaya ekspresyon ng mga sugalero, malas mo lang, natapat sa iyong malas. Bawi ka na lang sa susunod, baka swertehin ka. Yun ay kapalaran. Yun ay F-A-T-E. Faith. Ay ba pinag-uusapan natin? Faith, pananampalataya. At kung tayo magkakaroon ng pananampalataya, hindi to passive faith. Iba naman yung pinag-uusapan na gift of faith, ng gift of the Holy Spirit. Iba yun, na kahit wala kang ginagawa. We are talking about the general kind of faith na pinapakita dito na tinuturo ng Panginoon, the God kind of faith. Be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart. And does not doubt in his heart. So, faith is of the heart. So, para mas maging klaro, no? Hindi sinabing in mind. Kasi pwedeng maglaro sa isip mo, hindi maiiwasan, no? The battle is in the mind. Pwedeng maglaro sa isip mo na gagaling kaya ako? O gagaling kaya itong tao na pinag-pray mo? Just in the mind. Natural lang yun. As long as you believe in your heart, what matters is of the heart. Ang faith is of the heart. Hindi rin head faith. Yung iba, nagtatangka lang mananampalataya, pero ano lang, yung tinatawag na sa mental lang, sa isip lang. Trying to imagine, pero wala sa puso. Kaya, pag tayo nagbubulay-bulay na salita ng Diyos, especially hearing about the Word of God. For faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa puso. It's all the work of God. Tutusin, wala na tayong gagawin Ang atin lang gagawin is just to hear the Word of God. And then because of the power of the Word of God, it changes our heart. Ang Holy Spirit ang tumatouch sa puso natin, naantig yung puso natin to believe with the heart. So, ating ulitin, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. Pangilan na yung say. 1, 2, 3, meron pang panghuli. He will have whatever he says. He will have whatever he says.
matatanggap mo kung ano yung sinasalita mo. Kaya lang, kung ang sinasalita mo ay puro negative or negative, well, doon nagkakaroon ng problema. Because we confess the opposite word. Although hindi natin dinideny yung fact na minsan nararamdaman natin yung kahinaan. Sa natural yun. Nararamdaman natin yung kasakitan. Kaya alamin mo, hindi lahat ng naririnig mo ay mula sa Diyos. Maaring mula sa kaaway o maaring ikaw lang yun na nagsasabi. Kasi siyempre nararamdaman mo yung kahinaan. Nararamdaman mo yung kasakitan. We do not deny the fact that it can be felt. Pero sabi ng salita ng Diyos, 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. Ang pananampalataya raw ay hindi sang-ayon sa nararamdaman, hindi sang-ayon sa nakikita. Dahil ang Panginoon malapit nang bumalik. Hindi siya babalik sa isang iglesia na anemic, na mahina. Kung tayo man ay mahina, papanakasin tayo ng Panginoon. Of course, there's nothing wrong to confess our own weaknesses. Pero kahit nasa kahinaan, ano sabi ni Apostol Pablo? The grace of God is sufficient for us, so that when we are weak, we are strong. Sa pag-amin ng ating kahinaan, purihin ang Panginoon, kikilos ang Diyos, pupunuin tayo ng kanyang kalakasan. Kaya nawawala yung kahinaan. Kaya nga, imbis na i-confess mo that you are weak, na ikaw ay mahina, I am strong in the Lord and in the power of His might. That is what the Word of God says. If there is any consolation on your part, para sa ating sarili, we owe it to ourselves. Walang problema sa Diyos. Naibigay na ng Diyos ang lahat para sa ating ikakalakas. Even His divine nature is in our spirit. Sasalitain na lang natin. Yung kung ano yung nasa puso natin, i-release natin with the heart. Yung mga bagay na pinangako ng Diyos ay sasalitain na lang natin to make it come to pass para ma-fulfill sa ating buhay. Kaya yung sinabi ng Panginoon in verse 24, therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them. Kung natanggap mo na yung pinapanalangin mo, bakit mo kukontrahin ang salita mo? Halimbawa, kung ikaw ay napag-pray na ikaw ay para gumaling, hindi po kayo nararamdaman mo pa yung sakit, sabi na iba, hindi yata ako gumaling. Hindi ka talaga gagaling. Dahil imbis na sabihin mo na by the stripes of Jesus, I am healed, regardless of how you feel, doon ka gagaling. You confess what the Word of God says, who you are. I am the redeemed of the Lord. I am the healed of the Lord. Tayo pinasagana ng Panginoon. We are the head and not the tail. We are above and not beneath. We are overcomers. We are victorious in Christ. We are triumphant in Christ. We are strong. Ilang beses sinasabi ng salita ng Diyos, magmula lumang tipad hanggang bagong tipad, take courage. Magkaroon tayo daw ng boldness. Magkaroon daw tayo ng strength. Bagamat sa katawan lupa natin, merong kahinaan, pero inward, sabi nga ng Smith Wigglesworth, I'm 1,000 times stronger in the inside. Walang kinalaman to sa edad. Whether you are young and old, merong mga bata na parang kilos matanda. Bata pa, pero parang kilos matanda. Pero kung tayo ay nasa loob natin, nasabi sa 2 Corinthians 4:16, though our outward man is perishing, yet our inward man is being renewed day by day. Our spirit man is being strengthened in the Lord. Pinapalakas tayo ng Panginoon sa ating espiritu. At pag tayo malakas sa espiritu, ito ay nahahayag sa ating isip. Hindi tayo gano'ng kadalas makakalimutin. Nahahayag sa ating katawang lupa. Nagmamanifest ang strength ng Panginoon sa ating katawan. This is the God kind of faith na sinasabi na salita ng Diyos.
At para maintindihan pa natin, ito yung salita na lumikha sa mundo, even the universe. Sabi sa Hebrews 11:3, this is the kind of faith that spoke the word in existence. Sinabi sa Hebrews 11:3, by faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Hanggang ngayon, yung mga planets, nasa kanya-kanyang mga orbit pa rin. Yung mga stars, nasa kanya-kanyang lugar pa rin. Yung sun, nasa kanyang lugar pa rin. Bakit ganun? Because na-maintain iyan nung sinabi ng Diyos sa Genesis, let there be light, let there be firmament, let there be moon, let there be stars, let there be sun. Lahat ng bagay na nakikita natin ay dahil sa salita ng Diyos. Psalm 33:6, by the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of His mouth. Hanggang ngayon, napapanatili ang kalikasan, napapanatili ang mga orbit ng planets, napapanatili ang mundo because of the power of the Word of God. Dahil yan ang pananampalataya ng Diyos. Sinalita niya, sinabi niya, at yan ang namana rin ni Adan. Bawat kanyang salitain, siya rin ang nagbigay ng pangalan sa mga bawat hayop. Ganun katalino si Adan, hindi pa siya nagkakasala. Meron din siyang God kind of faith. The way to take dominion, kasi sinabi ng Diyos kay Adan, have dominion over the things, over all the animals of the earth. Siya ay naghari. Ganun din ang paghahari dito. We will reign with Christ, even in the coming millennial reign of Christ, by the power of the Word of God. You don't have to pray. Kung nagnanais ka na magkaroon ka ng pananampalataya na ganito, kung tutuusin, kung ikaw ay anak ng Diyos, you don't have to pray that you have this God kind of faith. Meron na tayong ganitong klase ng pananampalataya. Ang problema, hindi natin na-activate. Na-activate lang natin once when we confess Jesus Christ as Lord. Kaya tayo naligtas. Pero pagkatapos nun, wala na. Pero itong klaseng uri ng pananampalataya na to ay dapat patuloy. Nagpapatuloy sa ating buhay. So you don't have to pray for this kind of faith. You already have it. Meron na tayong ganitong klaseng pananampalataya kung tayo ay ligtas, sapagkat sinabi dito, for I say through the grace given to me, to everyone. Ito sa Romans chapter 12, verse 3. For I say through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one a measure of faith. So meron tayong pare-parehong simula ng klase ng pananampalataya. Pero bakit yung iba merong great faith? Merong tumaas yung pananampalataya. Merong maliit ang pananampalataya. Ang Diyos ba ang nag-adya na meron lang taong piniling tao na mataas o sadyang mataas ang pananampalataya at sorry na lang sa mga nagpagkalooban na may maliit na pananampalataya? Hindi na yon sa Diyos nagagaling. Tayo ang gumagawa. Tayo ang nagpapataas ng ating pananampalataya. Pero mananatili ding maliit ang pananampalataya kung hindi natin to susundan. Kung di natin to susundin. Ano nga yung God kind of faith? Death and life is in the power of the tongue. Sinasalita mo yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ayon sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay nangihina, what you should confess is, I am strong in the Lord, and in the power of His might, I can do all things through Christ who strengthens me. Yung mga pangako ng Diyos tungkol sa kalakasan. Kung ikaw ay may sakit karamdaman, ang i-confess mo yung kagalingan ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa kahirapan, ang i-confess mo ay yung kasaganaan ng Panginoon. Siguro sa susunod, ililista ko yung mga verse, yung mga promises of God in areas of our lives na kinakailangan nating i-release yung promise of the Word of God through His Word. Believing and saying is the key to this kind of faith. Tutuloy natin yung sa Romans chapter 12. In verse 8, it says,
But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. At hindi ito bago. Yung iba kasi sinasabi nila, ayaw nila itong pag-aralan ng ganitong klaseng pananampalataya. Kasi kinikriticize nila yung mga evangelists, yung mga pastor na umasenso. Sinasabi nila yung mga pansarili. Hindi nila alam. Kaya yung mga pastor na yon, yung mga evangelist na yon, ay umunlad din, hindi dahil sa mga tulong ng ibang tao, because ang Diyos ay kumilos para sa kanila on their behalf, because they are walking in faith. Pero hindi namimili ang Diyos. Hindi nagtatangi ang Diyos. Kahit sino na mananampalataya, you can be blessed. You can experience this kind of life that God wants us to have. Yung iba naman, nagkikriticize sila. Di ko alam kung bakit criticize. Siguro mga bitter lang. Nasabi, ay sumusunod lang yan kasi may mga pinangako ang Diyos na para sa kanila ikabubuti. Anong masama nun? Dahil ang Diyos natin ay Ama na nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Kayo ba mga magulang? Gugustuhin nyo ba na mga anak ninyo ay nasa kasakitan? Hindi, di ba? Ganun din ang Diyos, lalo na sa kanyang muling pagbabalik. Ang gusto niya mangyari sa kanyang muling pagbabalik, madatnan niya tayo nasa mabuting kalalagayan. Madatnan niya tayo nasa kalakasan. Sinong magulang ang masisiyahan na madaratnan niya ang kanyang mga anak? Nasa sa kasakitan, sa kahirapan. Halos namumulubi, halos naghihikahos, nangihina, punong-puno ng sakit, karamdaman. Kung yan ang klase ng Diyos nyo, sa inyo na lang. Pero ang Diyos ko ay Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Pero yung mga anak ng Diyos, para matanggap natin itong pagpapala ng Diyos, we should know how to operate in faith by knowing this God kind of faith. Sabi nila mahirap, ulitin ko, hindi mahirap. Ikaw nga, hindi ka nahihirapan ng sinasalita mo kahinaan eh. Ang sinasalita mo, kabalasan eh. Tapos sasabihin mo, mahirap magsalita ng salita ng Diyos. Come on. Ang salita ng Diyos, kapag pinaniwalaan natin at nasa puso natin, kusang lalabas yan sa ating bibig. Ngayon, kaya lumalabas yung ibang bagay sa aminin mo at sa hindi. Tamad ka. Tamad kang makinig ng salita ng Diyos. Masipag kang makinig ng chismis at puro mga bali-balita lang. Pero tamad kang magbasa ng Biblia, tamad kang mag-aral ng salita ng Diyos, tamad kang magbulay-bulay ng salita ng Diyos, tapos magre-reklamo ka pagka nasa kahirapan ka. Ito nga pakikinggan mo na lang, naka-record nga ito Kung di ka available ngayon, pwede mo mapakinggan anytime. Kung meron kang mapakinggan iba, praise God, baka may mas magaling pa sa akin. Purihin ng Panginoon, hanggat iyan ay salita ng Diyos. Hanggat yan ay makakatulong sa atin. Kung yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo, laro dito, laro dyan, hindi masama maglibang, yung iba naiibang. Hindi naman nakakatulong sa kanilang pananampalataya. Yung bang ginagawa mo, yung bang paglilibang mo na halos buong maghapon magdamag. Wala ka nang inatubag, tapos sasakit na ulo mo dahil doon sa epekto ng wifi. Hindi nyo ba napupunayan? Patindi ng patindi yung radiation. Radiation ng mga nagagaling sa mga internet, lalo na pagdating ng 5G. Magkakaroon na ng pagkakasakit. At sige pa rin tayo. Tayo ay dilagay ng Diyos sa ganitong katatayuan. Makita natin, this is a wake-up call para i-consecrate natin. Hindi ko naman sinasabing wala na tayong gawin, kundi ito na lang. Hindi. Siyempre, kinakailangan mo kumain. Huwag naman tayong pilosopo. Of course, kinakailangan natin kumain. Kinakailangan natin maghanap buhay. Pero, wag mo sabihin, wala kang time. All of us has been given 24 hours a day. Ano ginagawa mo sa mga available time mo? Kung hindi ka maglalaro, kung hihintayin mo na ikaw ay maging available, hindi mangyayari yun. Gagawin ka laging abala ng demonyo. Lagi kang gagawin na busy ng kaaway. Magpe-pray ka na lang biglang mayroong darating na bisita.
Magpe-pray ka na lang, biglang may tatawag. Hindi ba yan na distraction? Hanggat hindi mo muna patayin yung mga cellphones, yung mga gadgets. Yung iba nagpe-pray, umaandar pa yung habang nakikipag-social media. Hindi mo pwede pagsabay, pakikinig sa music. Ay ngayon sumasamba, tapos nagpe-Facebook. Hindi pwedeng pagsamahin yan. Kaya wala tayong natututunan. Mas maraming oras ang ating pakikinig sa mga bagay sa sanlibutan. Wala ka na masasagap ng mabuting balita sa sanlibutan ito. Wala na tayong maasahan na maganda sa sanlibutan. Sabi ng kanyang salita, 1 John 5:19, this whole world is under the sway of the evil one. And this lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. 1 John 2:16-17. Ang sabi doon, this comes not from God, but this comes from this evil world. Ang mundo'y pasama ng pasama. In these last days, magkakaroon ng hiwalayan. Ang masama ay lalong magiging masama. Katulad ng panahon ni Noah, hindi ba binanggit? Ang pagbabalik daw ng Panginoon ay katulad ng panahon ni Noah. Bakit? Anong klase ng pamumuhay? Noong panahon ni Noah, umabot na raw sa sukdulan ang wickedness. Umabot na sa climax ng kasamaan ng tao. Maririndi ka na ito sa mga ginagawa nitong New World Order. Yung iba masisiyahan pa. Kaya yung iba, tanggap nila yung pagtatak ng 666 dahil makikita nila ngayon pa lang. Pinost ko yan sa Facebook. Ibang mga bata, kabataan, matutuwa. Biro mo yung kamay, magiging cellphone. Hindi ka panipaniwala. Yan ang epekto na isasaksak na inject ng RFID 2020 ni Bill Gates na 666. Yung iyong pagkorap ng iyong mata, yun ang magiging camera mo. Ang tao magiging transhuman. Maraming taong masisiyahan dito. Hindi nila alam na yan ay trap ng kaaway para gustuhin mo na ikaw ay ma-injectionan ng vaccine ng 666. Akala natin mabuti. Yung mga dinutulot ng bagay nito, magkakaroon ng pag-udlad na ekonomiya. Pero yan ay gawa ng kaaway, yan ay patibong. Kaya tayo dapat maglaan lalo na salita ng Diyos. Dahil sinasabi ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 24 that even the elect will be deceived. Kahit na yung mga hinirang ay madideceive. Andyan na yung mga pagpasok ng 5G, makakagawa sila ng hologram. Sabi nila, nagpakita sa kanila si Kristo. Ay yung mga mahilig managinip, mahilig sa vision. Eto na, baka kamanin lang. Kasi makakakita ka ng vision, yung pala, gawa ng technology na hologram. Even makakapasok sa panaginip mo. Kaya ang pinaka-safe guide natin ay ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu na nasa atin. Kapag dapat lumalabas sa bibig natin ang mga salita ng Diyos ngayon pa lamang. I-confess natin the promises of God's Word. Ating ituloy. Sa verse 9 it says, that if you confess, medyo nawala tayo. At gusto kong ulitin itong verse 8. But what does it say? The word is near you, in your mouth, and in your heart. That is the word of faith which we preach. Dito raw nagmumula yung pananampalataya. The word of faith which we preach. Ang tinutukoy dito yung gospel. Yung pag-preach ng gospel. Ito naman para sa mga kapatiran, sa mga anak ng Diyos. Tayo ay naahamon na salita ng Diyos at tayo ay maghayag sapagkat yung mga tao para maligtas, kung magkakaroon lang sila ng pananampalataya. Kung wala silang napapakinggan na salita ng Diyos, hindi sila magkakaroon ng pananampalataya. Kung kayo naman, mga nakakapanood, lalo na yung mga bagong nakakapanood, kung gusto mong magkaroon ng ganitong klaseng pananampalataya, nagsisimula ito sa paghayag na si Jesucristo ang iyong Panginoon. Na kung tatanggapin mo sa buhay mo, sa puso mo, si Jesucristo, na siyang namatay para sa bawat isa sa atin. This is the gospel, the death and the burial and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Bagamat alam na ng mundo yan, pero hanggat hindi lumalabas sa iyong bibig, alam ng mundo to kahit na demonyo eh. Pero ang demonyo hindi niya ina-acknowledge si Jesus Christ as Lord. Ngayon kung ikaw ay naniniwala with your heart that Jesus Christ died for you, that you can be saved,
Sapagkat sinabi sa John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Whoever believes in Him shall not perish. So, if you believe with your heart that Jesus Christ died for you, ngayon, kung naririnig mo itong salita na ito at you are receiving it, there is an anointing and power in the Word of God. There is power in the gospel. Katulad na sinabi ni Paul sa Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for the salvation for both the Gentiles and the Jew." Ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos na magkikilos at mag-ooperate sa atin. Paano ito magsisimula? Dito. That if you confess with your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised Him from the dead, you will be saved. So, ito yung pananampalataya. Dito pala makikita natin the God kind of faith, di ba? Meron kasing sinabi diyang confess with your mouth. So, hindi sapat yung ikay naniniwala lang na buong puso. If you truly believe with your heart, you can confess. Because in verse 10 it says, "For with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation." Itong Romans 10:9 and 10, hindi ba may connection ito? Sa binasa natin kanina sa Mark 11:23, na believing with the heart, that whatever you say, believing with your heart, whatever you ask in prayer, believe that you receive them, and you shall have them. Whatever you say in your heart, merong confession, merong sinasalita. Kung ating tutuloy, Romans 10:13, "For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Paano raw makakarinig yung mga tao ng gospel? Paano raw sila makakapanampalataya? Wala naman silang naririnig. Mas naririnig yung tinig ng mundo. Ito naman yung challenge para sa bawat anak ng Diyos. Hindi mo kinakailangan ikaw ay ordain. Hindi mo kinakailangan ikaw ay mag-aral pa. Hindi masama yung pag-aaral ng Bible School. Ako ay nagsimula ng pagpapahayag, pag-share ng gospel at the age of 17 years old. Na walang nag-utos sa akin, na walang nagtulak sa akin. Dahil ang paniniwala ko noon sapagkat ako'y natutuwan, ako'y niligtas ng Panginoon sa kabila ng aking pagiging makasalanan. It's been a natural for me to share the gospel. Because tayo yung naligtas, hindi anghel yung naligtas. Tayo nakaranas ng kaligtasan. So tayo merong tungkulin at responsibilidad na maghayag na ebanghelyo. Kung walang magpapahayag, iba'y naghihintay pa kung anong ordination. Hindi na mo na kinakailangan yun. As long as ikaw kinakausap ng banal na Espiritu, kung naririnig mo ang banal na Espiritu. And verse 15, "And how shall they preach unless they are sent, as it is written?" No? Sabi nila, hindi naman ako sinugo ng church eh. Hindi lang naman tinutukoy dito kung ikaw ay sent by church eh. Yung iba naghihintay ng sent by church dahil naghihintay ng support. This is not about sending by the church, although merong such thing as being sent by the church as covering. Pero mas maigi yung direktang alam mo na ikaw ay sinugo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, John 20:21, pagkatapos niyang hininghan ng banal na Espiritu ang kanyang mga alagad, ang sabi ng Panginoon, "As the Father sent me, so I send you." Kung paano raw sinugo ng Panginoon, gayon din daw tayo sinusugo. Ito ay depende sa banal na Espiritu. Kung ikaw ay kinakausap ng banal na Espiritu na maghayag na salita ng Diyos, and I hope ganun ang nangyayari sa atin, sa bawat isa sa atin, whether we are sent by church or not. We are sent directly by God. Ang mandato mo, ang charge mo, na katulad ng pagtanggap ko sa mandato ng Panginoon. I was charged by the Lord Jesus Christ to preach the gospel in season or out of season. Natanggap ko yan noon pa at the age of 17. I received it and I did it.
Ginagawa ko yun, magpahanggang ngayon, na walang ibang nag-uutos, kundi bilang pagsunod sa Panginoon. Bakit? Kasi, kung paano ako naligtas, na ako'y nakarinig ng gospel, ganun din maliligtas yung mga tao. Eh, problema, nasa huling araw na tayo. Ang mga Kristiyano, iniinda. Eh, itong mga virus na to, natatakot, hindi makalabas. At ang kinoconfess ay puro mga negative words at mga kahinaan. Imbis na maghayag tayo ng salita ng Diyos, magpagamit tayo sa Panginoon. Marami mga kaparaanan, pwede sa internet. O mag-live stream ka ng sarili mo. Yan ang uso ngayon. Purihin ang Panginoon, mas marami kang maaabot, katulad ng ginagawa ko. At hindi lang ako pwede makagawa nito. Ang bawat isa, ang sabi ng salita ng Diyos, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nga minsan nakukundik ako para bang gusto pang dagdagan. No? The moment, siyempre nasa patnubay din tayo ng banal na Espiritu. For they that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Kaya nga sabi dito ng kanyang salita, and how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. So then, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Bakit tayo napunta rito? Kung ikaw ay nagnanais na magkaroon ng God kind of faith, nung tinanggap mo si Yesu Cristo, dun sa Romans 10:9 and 10, when you confess with your mouth that Jesus is your Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, naligtas ka. You already have this God kind of faith. Ang problema, huminto na tayo dito. Hindi na tayo nag-confess ng mga promises of God's Word. Ang ibig sabihin, kung paano tayo naligtas, at we confess that Jesus Christ is Lord. The same way, kung gusto nating lumakas, kung gusto nating gumaling, kung gusto nating umasenso, kung gusto nating pagpalain, we confess the Word of God. That's the key to faith. This is the God kind of faith. Kaya nais kong bigyan ng pagkakataon yung mga nagnanais tumanggap sa Panginoon sa oras na ito. If you want to have this God kind of faith, nagsisimula ito sa pagtanggap at pagkilala sa Panginoon. If you are believing in your heart that Jesus Christ died for your sin, and that Jesus Christ rose from the dead, that you might have eternal life, you will be saved. Kung nais mong tanggapin si Yesu Cristo right now, I want to pray for you. Nais kitang idulog sa panalangin. Nais kitang tulungan sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Yesu Cristo sa oras na ito. At hindi lamang yung mga nakakapanood sa oras na ito, maging sa mga makakapanood pa. Kaya I'm encouraging everyone, the very least thing, yung pinaka magagawa mo to spread the gospel, the very least that you can do to evangelize is to share this video link to your timeline. Dahil meron pang dapat makapakinig, makapanood, because this is recorded. Pwede nilang mapanood muli. Kung ikaw yung tao na gusto mong tumanggap sa Panginoon, kasama na yung mga nag-backslide o nanlamig, God is waiting for all of us. Ano mang oras sa tayo magbalik loob sa Panginoon, patuloy tayong tatanggapin ng Panginoon. Jesus Christ loves you. Jesus Christ died for you. Ano man ang iyong nakaraan, ano man ang iyong nagawa, there is no big sin that God cannot forgive. God will forgive us of all our sins. At tayo magiging anak ng Diyos. So if you want to receive Jesus Christ, just say this prayer with me. Sabihin mo lang ang panalangin ito na at naririnig natin Panginoon sa Kristo. Sabihin natin, Panginoong Jesus, ako pilumalapit sa iyo at nagpapakumbaba at nagsisisi sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako isang makasalanan.
Panginoong Yesus, inihayag kita ng aking labi na ikaw ay Panginoon, na ikaw ay aking Panginoon at tagapagligtas mula sa araw na ito. Ako'y naniniwala na binuhay ka ng Diyos na maguli sa mga patay upang ako ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran, sa iyong pagkapawalang sala, at sa buhay na walang hanggan na tinanggap ko sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Nais ko ipanalangin yung mga may sakit, kung ikaw'y naniniwala na ang Diyos ay nagpapagaling, nothing is impossible with God, anumang uri ng klase ng sakit, God is a God of miracle. Jesus Christ is our true healer. Kung ikaw ay naniniwala sa oras na ito, na kaya kang pagalingin ng Panginoon, if you are believing with your heart, I will agree with you, and we will confess the healing power of God. First, I will pray for you. Nasaan ka man, nasa hospital man, nasa tahanan man. Lord, I lift up to you everyone who is sick right now. Sa mga sino mang may sakit karamdaman, Lord, stretch out your mighty hand to heal. Mangyari lamang na itaas mo ang iyong kamay, tandaan ng iyong pagsuko at pananampalataya sa Panginoon. Pwede mong ilagay ang iyong isang kamay sa bahagi ng iyong katawan na may sakit sa oras na ito as an act of your faith. Yes, the Lord. Sapagkat sinabi ng salita ng Diyos, as you lay hands on the sick will recover. If you are a believer, lay your hands sa parte ng katawan mo na may sakit. Yes, in the name of Jesus. Yes, I agree, O God, with that believer right now. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke that sickness and disease from your body. In the name of Jesus Christ, be healed. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus, receive it by faith. Receive it by faith. I-confess mo salita ng Diyos. Yes, sabihin mo, by the stripes of Jesus, I am healed. Repeat it again, by the stripes of Jesus, I am healed. Yes, yan ay salita ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. I agree, O Lord God, that I declare, we agree together that by the stripes of Jesus, you are healed. You are healed right now. Thank you, Lord. In the name of Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Sa mga tumanggap sa Panginoon, congratulations. Sasabi ng salita ng Diyos, for those who did receive Him, has the right to become children of God. Ikaw ay aking ina-encourage na mag-attend sa mga born-again churches o sa born-again churches kung saan ka malapit at doon ka mag-commit. No? At kung nais mo magpatuloy na makinig sa gawain ito, you are open. This is open to the body of Christ. If anyone wants to join us, meron pa rin tayo gawain sa Friday and Sunday. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ito. God bless you. God bless everyone. Buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit